Mga nakakatakot at nakakabahalang hula, at prediksyon ni The Simpsons, para sa taong 2025. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Isa sa may mga pinakasikat, at sinasabing may pinakatumpak na prediksyon ang The Simpsons, na isang iconic, na American TV show. Kilala ang palabas na ito, hindi lang sa kanilang comedy, kundi sa tila mahiwagang kakayahan nito, na makapagsabi ng mga mangyayari, sa tunay na buhay. Mula sa pagiging paboritong sitcom noong dekada 90s, naging kilala ang show na ito, dahil sa kanilang mga prediksyon. Isa sa mga nakamamanghang naging hula nito, ay ang patungkol sa eleksyon ni Donald Trump, pandemic at maging sa mga teknolohiya, na naging uso ngayon. Kaya sa video na ito, ay malalaman natin ang mga pinaka nakakakilabot, at kaabang-abang na hula ng The Simpsons, sa taong 2025. Pandemic Part 2. Isa sa pinakamatinding hula ng The Simpsons, ay ang patungkol sa isang nakakakilabot na pandemic, at nagkatotoo nga ito, noong COVID-19. Sa episode na yon, ay ipinakita rin ang pagdating ng kakaibang sakit, na magdudulot ng malaking kalituhan, sa buong mundo. Sa patuloy na pag-evolve ng mga virus, ay hindi na malayong magkaroon muli ng malaking outbreak, o bagong pandemic na maghahatid, ng mas malalang mga sakit. Ang pagdating ng mga bagong virus, ay posibleng magdulot ng parehong panik at paghihigpit, sa buong mundo. AI Rebellion. Sa episode na Them Robot, ay ipinakita ang mga AI na nagka-malfunction, at nagkaroon ng sariling isip, laban sa mga tao. Habang patuloy ang research at development sa AI, ay hindi malayo na ang mga robot, ay magkaroon ng sapat na katalinuhan para lumaban, at magdesisyon ng sarili. Kung tuluyang magkaroon ng pagkabuhay ang AI, ay baka hindi na malayong magising ang mga ito, at magpasimuno ng rebelyon, sa mga tao. Economic Collapse. Sa ilang mga episode ng The Simpsons, ay ipinakita dito ang mga eksena, ng biglaang pagbagsak ng ekonomiya, na resulta ng hindi tamang pamamahala, at serye ng mga maling desisyon, ng gobyerno. Sa kasalukuyan, ang mundo ay humaharap sa patuloy na global tension, energy crisis, supply chain issues, at tumataas na inflation, na nagpapataas sa posibilidad, ng isang economic collapse. Sa kasalukuyang sistema, ang pandaigdigang recession ay tila hindi na malayo, at ang mga lumalalang krisis, ay pwedeng magdulot ng mga sunod-sunod, na economic failures. Ang pagbagsak ng malalaking ekonomiya, ay posibleng magdulot ng domino effect, na magiging sanhi ng malawakang kahirapan, at mas matinding financial instability. AI Domination. Sa episode na Treehouse of Horror, ay ipinakita kung paano nawala ang trabaho ni Homer, dahil sa artificial intelligence, na isang babala ng mundo, kung saan halos lahat ng trabaho ng tao, ay kayang gawin ng mga makina, at automation. Hindi lang simpleng mga gawain ang kayang gawin ng AI, dahil kaya rin ito gawin ang mas komplikadong gawain, na dati ay tao lamang, ang nakakagawa. Sa bilis ng paglabas ng artificial intelligence, at paglaganap nito sa iba't ibang industriya, ay hindi malayong mangyari, at darating ang panahon, na maraming mga manggagawa ang mawawalan ng trabaho, at ang mga kumpanya, ay baka mas piliin ang AI, kaysa sa mga tao. Dahil sa efficiency nito, ang pag-takeover ng artificial intelligence, ay tila hindi na lang sci-fi, kundi isang posibleng reality, na magdudulot ng malawakang epekto sa ekonomiya, at mga trabaho sa buong mundo. Paglilipat ng tao sa Mars. Ang The Simpsons ay nagpakita rin ng ideya, ng paglilipat ng tao sa pulang planeta, bilang alternatibong tirahan, sa hinaharap. Dahil sa pagunlad ng space exploration ngayon, ay may mga plano ng tumira ang mga tao sa ibang mundo, sa mga susunod na panahon. Maraming kumpanya tulad ng SpaceX, ang nagpaplano na gawing kolonya ang planet Mars, at maaaring sa taong 2025, ay magkaroon na ng mga unang settlers na tatawid, sa panibagong mundo. Malfunction ng self-driving cars. Sa isang episode ng The Simpsons, ay ipinakita ang eksenang hindi humihinto ang self-driving car, kahit kailangan pumunta ni Homer, sa comfort room. Sa kasalukuyang panahon, ay patuloy na pinagkakatiwalaan, at pinapaunlad ang self-driving technology, dahil sa potensyal nito magbigay, ng convenient at safety. Subalit may mga panganib din ito, dahil kapag nagkaroon ng malfunction, o naging target ng cyber attack,
ang mga self-driving car ay posibleng maging seryosong banta sa buhay ng mga pasahero. Sa mga posibilidad ng pag-hijack ng system, o glitches na hindi inaasahan, ay nagiging malinaw na hindi palaging kontrolado ang teknolohiyang ito. Sa kabila ng mga benepisyo nito, ay hindi pa rin ganap na maaasahan ang self-driving cars para sa kaligtasan ng mga tao. Zombie Apocalypse. Isa pang iconic episode ng The Simpsons, ang nagpakita ng isang food-related apocalypse na nagresulta sa pagka-zombie ng mga tao. Sa totoong buhay, patuloy ang mga eksperimento sa pagkain at mga virus, kaya't may posibilidad na ang hindi inaasahang kombinasyon ng mga ito ay magdulot ng kakaibang epekto sa mga tao. Sa pagkalat ng mga genetically modified foods at mga viral research, ang mga ganitong uri ng panganib ay hindi na imposibleng maganap. End of the world. Ang pinaka-nakakatakot na prediksyon ng The Simpsons ay ang katapusan ng mundo. Sa isang episode, ay ipinakita na si Homer mismo ay nakakita ng mga hula patungkol sa apocalypse na tila nagbabala sa paparating na pagtatapos ng lahat. Sa kasalukuyang panahon, ang sunod-sunod na mga kalamidad, tumataas na tensyon sa pagitan ng mga bansa, iba't ibang krisis sa ekonomiya, kalikasan at lipunan, ay posibleng magdulot ng chain reaction na magpapabilis sa pagbagsak ng ating mundo. Kung mangyari man ito, posibleng ang taong 2025 na ang simula ng ating pagbagsak patungo sa hindi na maiiwasan na mga sakuna. Isang apocalyptic na senaryo na magwawakas sa kasaysayan ng ating mundo. Nuclear Apocalypse. Isa sa pinaka-nakakatakot na eksena sa The Simpsons ay ang aftermath ng isang nuclear disaster, kung saan nagdulot ito ng malawakang pinsala at halos walang natira sa populasyon. Ang ganitong senaryo ay tila mas lumalapit sa reality, habang patuloy ang tensyon sa pagitan ng ilang mga bansa, partikular na ang mga may hawak ng mga makapangyarihang sandata, katulad ng nuclear weapons. Sa isang iglap, o dahil sa maling desisyon, ay pwedeng matrigger ang isang sakunang magdudulot ng malaking pagkawasak sa ating mundo. Kapag dumating ang puntong ito, ay hindi lamang buhay ng tao ang apektado, kundi pati na rin ang buong kalikasan. Sa dami ng mga nuclear weapons sa ngayon, ang nuclear apocalypse ay isang malubhang posibilidad. Kamala Harris, bilang Pangulo. Sa isang episode ng The Simpsons, ay nagpakita sila ng isang babaeng presidente ng Estados Unidos, na halos kamukha ni Kamala Harris. Sa kabila ng pagkatalo sa mga nakaraang halalan, ay patuloy pa rin ang usap-usapan sa posibleng pagkapangulo niya sa hinaharap. Kung sakaling magkaroon ng mga biglaang pagbabago sa liderato ng Estados Unidos, o kung may nangyari kay President Donald Trump, ay posibleng siya ang pumalit sa posisyong naiwan. Sa kasalukuyan, ay mas malaki ang posibilidad ng mga ganitong sitwasyon dahil sa political dynamic sa United States of America. Ang prediksyon ng The Simpsons ay posibleng magkatotoo, lalo na kung dumating ang pagkakataon na kailangan ng isang bagong pinuno sa White House na may sapat na kakayahan at lakas ng loob upang harapin ang mga kasalukuyang problema. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang mga hula ng The Simpsons ay hindi lang basta entertainment, kundi ito ay nagbibigay babala ng mga posibleng maganap sa hinaharap. Ngayong taong 2025, ang ilan sa mga ito ay tila papalapit na sa katotohanan. Maraming beses na pinatunayan ng mga expert at mga taga-subaybay ng palabas na ang The Simpsons ay hindi nagpaplano ng mga ganitong uri ng prediksyon, kundi nagkakataon lamang na ang nilalaman ng kanilang mga episode ay nagiging relevant para sa hinaharap. Walang matibay na ebidensya na nagpapakita na sinadyang ipalabas ng mga manunulat ng The Simpsons ang mga kaganapan. Ang eksena ay higit na maituturing na isang kakaibang pagkakataon kaysa sa isang aktwal na hula. Mangyari man o hindi, ang mga hula ng The Simpsons ay isa lang ang dapat nating paniwalaan at sampalatayanan. Ito ay walang iba kundi ang nag-iisa natin, na kataas-taasang Panginoon. Ikaw, ano ang masasabi mo sa mga hula ng The Simpsons? Mangyari nga kaya ang mga ito sa taong 2025? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.
Alam mo ba na posibleng lihim na nagtatayo si Elon Musk ng isang malaking mansyon dito sa Pilipinas? Yes, tama ang narinig mo. Bagamat hindi pa ito lumalabas sa mainstream media, ngunit maaaring may ginagawa siyang proyektong nakatago sa mata ng karamihan. Kung maghahanap ka sa internet, ay puro mga balita lang ang makikita mo patungkol sa pagbebenta ni Elon Musk ng kanyang huling bahay sa San Francisco, California. Pero bakit nga ba niya ito ginagawa, at ano ang nagtutulak sa kanya mula sa gitna ng mundo patungo sa Pilipinas? Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ang 53 years old na si Elon Reeve Musk ay ipinanganak sa Pretoria, South Africa, na ngayon ay isa sa mga pinakakilala na negosyante at bilyonaryo sa kasalukuyan. Siya ang founder, CEO at owner ng mga matagumpay na kumpanya, katulad ng electric car giant, Tesla at SpaceX, na private space exploration company. Ayon kay Elon Musk, sa kabataan pa lamang niya, ay namuhunan na siya sa mga malalaking tech brand. Noong taong 2022, ay gumawa siya ng headline matapos bilhin ang Twitter sa halagang $44 billion at binago ang pangalan nito sa tawag na X. Dahil sa kanyang matapang na personalidad at mga makasaysayang tagumpay, ay madalas siya ikumpara sa mga alamat katulad nila Henry Ford at Steve Jobs. Ayon sa mga report noong 2021, ay lalong umangat ang kayamanan ni Elon Musk, kung saan nilagpasan niya ang executive chairman ng Amazon, na si Jeffrey Preston Bezos, at kinilala siya bilang ang pinakamayamang tao sa buong mundo. Hanggang sa kasalukuyan, ay hawak pa rin niya ang titulong ito. Ngunit katulad ng marami, ay nagsimula lang din sa baba si Elon Musk. Noong taong 1995, dala ang $15,000, at kasama ang kapatid niya na si Kimball, ay inilunsad na nila ang Zipto, isang platform na tumutulong sa mga gazette na makagawa ng mga online city guide. Dahil sa tagumpay ng kanyang negosyong ito, ay sa loob lang ng 4 na taon, binili ng Compaq ang Zipto sa halagang $307 million. Hindi naman tumigil doon ang pangarap ni Elon Musk, kaya gamit ang kanyang kinita, inilunsad niya ang X.com noong 1999, na isa sa mga pinakauna na online banking platform. Pagkalipas ng mga taon, ay nagsama ang X.com at Confinity, at naging PayPal. At para na rin sa ating kaalaman, ay di umano inagaw ni Peter Thiel ang posisyon ni Elon Musk bilang CEO ng PayPal. Pero ganun pa man, sa kabila nito ay binili ng eBay ang PayPal sa halagang $1.5 billion. Dahil dito, ay kumita si Elon Musk ng $175 million mula sa kanyang shares. Noong taong 2002, ginamit niya ang perang kinita mula sa pagbebenta ng PayPal upang itatag ang SpaceX. Dahil na rin sa husay at sapat na perang pangpuhunan, ay mabilis ang naging progreso niya sa larangan ng space exploration. Pagdating ng taong 2004, pumasok siya sa mundo ng electric vehicles, at naging early investor sa Tesla. Gamit ang $6 million investment, ay naging Hansen si Elon Musk sa kumpanya, at pinamunuan ito na maging pinakamahalagang automaker sa buong mundo. Hindi lang electric vehicles ang naging focus ng Tesla, kundi pati na rin ang solar energy. Ngunit bakit nga ba tila nakafocus si Elon Musk sa Pilipinas, at bakit ngayon pa? Ayon sa mga report, ay layunin niya dalhin ang mga serbisyo ng SpaceX, partikular ang Starlink sa bansa, at sa mas malawak na rehiyon ng Timog Silangang Asya. Malaki ang potensyal ng Pilipinas sa teknolohiya at komunikasyon, kaya parang itinuturing ito ni Elon Musk na susi para sa pagpapalawak ng kanyang mga proyekto. Ang Starlink ay gumagamit ng mga constellation ng satellite para siguraduhing may internet kahit sa gitna ng kalamidad. Pero kung iisipin natin mabuti, ito nga lang ba talaga ang dahilan ni Elon Musk para mag-focus sa Pilipinas, o may mas malalim pang interes? Ayon sa ilang mga expert, ay posibleng higit pa sa pagpapalaganap ng internet ang plano ni Elon Musk. Alam mo ba na ang average salary ng mga Pilipino ay nasa $500 kada buwan, o mga 30,000 pesos? Maaaring nakikita niya ang murang labor sa bansa
bilang oportunidad upang mapalaki pa ang kita ng kanyang mga negosyo. Pero hindi pa ito natatapos doon, bagamat ang ating political system ay may pagkakahawig sa Amerika, kung saan may malakas na impluwensya ang mga makapangyarihang tao, at nagbibigay ng haka-hakang posibleng hikayatin ni Elon Musk, ang ilang mga mambabatas, na unahin ang kanyang mga proyekto. Maliban pa sa Starlink, ay malaki rin ang posibilidad na pasukin ni Elon Musk ang real estate market sa Pilipinas. Pero ang tanong natin, ito ba ay para sa kapakanan ng lahat, o para sa kanya lamang? Una, kung mag-i-invest si Elon Musk sa real estate, ito ay posibleng magbigay buhay sa ating ekonomiya. Kapag may bagong kapital na pumasok sa ating bansa, ay siguradong magkakaroon ng maraming trabaho. Hindi lang yan, dahil tataas din ang paggasta ng mga mamimili, na magreresulta sa pangkalahatang paglago ng ating ekonomiya. Pangalawa, ang kanyang hilig sa teknolohiya ay posibleng magdala ng makabagong infrastruktura sa ating bansa. Isipin na lang natin na ang mga eco-friendly buildings, smart cities, at baka pati ang futuristic na Hyperloop transport system. Hindi malayong baguhin ni Elon Musk ang real estate landscape ng Pilipinas. Pangatlo, posible rin niya matulungan ang urbanization sa mga lugar na katulad ng Manila City. Sa sobrang dami ng mga tao at traffic sa syudad, ang paglikha ng mga bagong urban center ay posibleng magbawas ng pressure sa mga overcrowded na lugar. At panghuli, ang posibilidad ng affordable housing. Ang kumpanyang Tesla na kilala sa innovation, ay gumagawa ng mga abot-kaya na solusyon sa pabahay, gamit ang makabagong teknolohiya. Kung ito ay madadala sa Pilipinas, ay mas madali para sa maraming Pilipino na magkaroon ng sariling tahanan. Kung maisa sa katuparan ni Elon Musk ang lahat ng ito, ay hindi lang tayo magkakaroon ng mabilis na internet, dahil maaari rin maging sentro ng teknolohiya at innovation ang Pilipinas. Mahihikayat nito ang mga negosyante at mga talentado mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isipin mo na lang, baka maging kilala pa ang Pilipinas bilang isang pangunahing tech hub sa Southeast Asia. Hindi lang yan, dahil ang mga proyekto ni Elon Musk ay maaaring maging bagong atraksyon para sa mga turista. Ano kaya kung magpapagawa siya ng isang futuristic sustainable city, o kaya ng isang spaceport sa ating bansa? Hindi ba't nakakatuwang isipin na posibleng mangyari yon? Bagamat kilala si Elon Musk sa pagtataguyod ng mga sustainability, subalit ang mga malalaking proyekto sa mga rural area ay may potensyal na mag-iwan ng bakas sa ating kalikasan. Kaya naman malaking tanong, kung paano babalansehin ni Elon Musk ang kanyang pangakong protektahan ang kalikasan habang patuloy na nag-i-invest sa ating bansa. Posible bang magdala si Elon Musk ng mas malaking pagbabago sa Pilipinas? Ang sagot ay maaari, dahil isipin na lang natin na dadagsa ang mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo para makita ang mga proyekto niya na nagpapakita ng teknolohiya at innovation. Pero bago tayo masyadong magsaya, paano kaya nito maaapektuhan ang ating kalikasan? Kilala si Elon Reeve Musk sa kanyang pagtutulak ng sustainability, ngunit hindi maitatanggi na ang malalaking proyekto ay posibleng magdulot ng epekto sa kalikasan, lalo na kung isasagawa ito sa mga rural area. Kaya naman malaking hamon para kay Elon Musk na balansehin ang kanyang ambisyosong plano at malasakit sa kapaligiran. Ayon sa ilang balita, ay tila nagtatayo si Elon Musk ng isang napakalaking mansyon sa isang liblib na isla sa ating bansa. Hindi lang ito ordinaryong mansyon, kundi isa itong kombinasyon ng luxury retreat at high-tech research hub. Napili ang lokasyon na ito, hindi lang dahil sa ganda ng mga tanawin at tahimik na kapaligiran, kundi dahil na rin sa potensyal nito bilang perpektong lugar para sa mga proyekto ni Elon Musk. Ang mansyon ay gumagamit ng eco-friendly technology at mga local material. May sarili itong solar panels at battery storage system na nagpapakita ng pagsasama ng teknolohiya at kalikasan. Pero higit pa sa pagiging marangyang tahanan, ang mansyon ay isang research facility na nilagyan ng mga experimental labs at simulation center para sa space missions. Ang layunin ay i-push ang hangganan ng space travel, sustainable living, at iba pang teknolohiya na parang hinugot mula sa hinaharap. Hindi lang para sa kanyang sariling benepisyo, ang mga plano ni Elon Musk
kundi kasama sa kanyang proyekto, ang pagpapabuti ng infrastruktura ng lokal na komunidad. Ito ay nagbibigay ng trabaho para sa mga Pilipino, at nag-aalok ng pondo para sa edukasyon, lalo na sa science and technology. Layunin niya na bigyang inspirasyon ang mga kabataang Filipino, na maging bahagi ng innovations sa hinaharap. Sa kabila nito, ay nananatiling lihim ang detalye ng proyekto, at limitado lamang ang media coverage, at tanging ilang insider ang may nalalaman patungkol dito. Hindi ba nakapagtataka kung bakit kaya tila sikreto ang mga proyektong ito? Hindi nagtatapos sa mansyon ang ambisyon ni Elon Musk, dahil tinitingnan niya rin ang Pilipinas bilang potensyal na lokasyon para sa iba't ibang proyekto, mula sa renewable energy hanggang sa advanced transportation. Ang mga ito ay may potensyal na gawing mahalagang bahagi ang Pilipinas sa Asia-Pacific region pagdating sa teknolohiya at space exploration. Bukod sa innovation, ang mga proyekto ni Elon Musk ay maaaring magdulot ng malaking tulong sa ekonomiya ng Pilipinas. Pwedeng bumilis ang pag-unlad ng infrastruktura, at maaaring dumami ang oportunidad para sa mga trabaho. Hindi ba't nakaka-proud isipin na ang Pilipinas ay maaaring maging sentro ng teknolohiya, hindi lang sa ating rehiyon, kundi pati na rin sa buong mundo. Isa pang aspeto na maaaring idulot ng mga proyekto ni Elon Musk ay ang pag-usbong ng turismo. Isipin mo na lang, kung ang Pilipinas ay magkakaroon ng isang futuristic city o isang spaceport, ay siguradong daragsa ang mga turista na naghahanap ng kakaiba at makabagong karanasan, at kung darating ang panahong ito, ay sigurado na lalo pang uunlad ang lokal na ekonomiya. Ang mga plano ni Elon Musk ay tila bahagi lamang ng mas malaking layunin niya. Ang kanyang investments ay hindi lang para sa innovation, kundi para rin sa pagbibigay ng inspirasyon sa buong mundo. Ngunit sapat ba ang mga proyektong ito para talagang makinabang ang ating bansa? Paano masisigurado na ang mga ito ay hindi lamang para sa kapakinabangan ng iilang mga tao? Sa huli, ay tila tinitingnan ni Elon Musk ang Pilipinas bilang mahalagang bahagi ng kanyang mas malaking plano. Kung magiging matagumpay ang kanyang mga proyekto, ay posibleng maging stepping stone ang bansa para sa teknolohiya at space exploration sa rehiyon. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated sa ating mga latest videos. Ikaw, sa tingin mo, malaki kaya ang maitutulong ng mga plano at proyekto ni Elon Musk sa ating bansa? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo, para malaman din namin. See you on our next videos.